Walang ebidensya na nag-uugnay kay dating Speaker at late Representative Ferdinand Martin Romualdez sa manumalyang flood control project. Ito ang binigyan diin ng spokesperson na si Atty. Elaine Atienza. Ang mga akusasyon ng kung paano inoperate ang national budget ay inconsistent. The latest attempts to link Representative Ferdinand Martin G. Romualdez to alleged anomalous flood control projects are not supported by evidence. They do not square with how the national budget process actually works. Sa isang statement, sinabi ni Atty. Elaine Atienza na sa kabila ng isinagawang investigasyon ng Senado at ng Kongreso at iba pang opisyal na investigasyon, walang incumbent official ng Department of Public Works and Highways ang nag-uugnay kay Romualdez sa pagpaplano, pagbili, implementasyon, inspeksyon o pagbabayad o pagre-release ng pondo para sa alinmang ghost flood control project. Despite numerous Senate and House inquiries and other official investigations, no former or incumbent DPWH official has ever identified Representative Romualdez as having participated in the planning, procurement, implementation, inspection, payment, or release of funds for any alleged ghost project. Maging ang dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na may personal na kaalaman sa operasyon ng departamento ay hindi iniugnay ang dating Speaker. Ayon kay Atienza, simple lang kung bakit. Dahil hindi ito sangkot. Bigo umano ang aligasyon na may pakita kung paano nabuo at naipatupad ang national budget. Even former DPWH Secretary Manuel Bonoan, despite all opportunities in the past and who had first-hand knowledge of the department's operations, never implicated Representative Romualdez. Simple lang kung bakit. Because Representative Romualdez was not involved. Sinabi pa ni Atty. Atienza na ang National Expenditure Program ay inihanda ng Executive Branch sa pamamagitan ng Department of Budget and Management at mga implementing agency kabilang ang DPWH bago isumite sa Kongreso. Hindi umano saklaw ng Speaker ang pagpaparelease ng budget dahil ito ay nakaatang sa ehekutibo. Hindi rin umano kayang utusan ng Speaker ang DPWH Secretary. Hindi rin kayang diktahan ng DBM o ang Senado at lalong hindi siya nagpaplano ng proyekto, nagpapabid o nag-a-award ng kontrata, nag-iinspeksyon o naglalabas ng pondo. The issue traces back to the national budget process. Sa prosesong yan, no single person, not even the Speaker of the House, can control. The National Expenditure Program is prepared by the Executive through the DBM and implementing agencies including the DPWH. Once submitted to Congress, it is deliberated upon both by the House of Representatives and the Senate. No Speaker can dictate upon Cabinet Secretaries. Neither can he dictate upon Senators who exercise their own independent constitutional mandate. Sila po ay pantay-pantay dyan bilang elected officials. Primus inter pares. Idinagdag pa ni Atienza na ang gustong palabasin ng iba, parang iisang tao ang may hawak ng buong gobyerno. Hindi umano ganoon ang nilalaman ng konstitusyon. Kung may nagkasala umano, dapat papanagutin. Pero huwag gawing shortcut ang paghahanap ng isang malaking pangalan para lamang may mapakita sa publiko. Sa paghahanap ng hustisya, hindi pwedeng mauna ang akusasyon bago ang ebidensya. Sa batas, ang ebidensya ang nagtuturo kung sino ang mananagot. Ayon pa kay Atienza. Sa paghahanap ng hustisya, hindi pwedeng mauna ang akusasyon bago ang ebidensya. Sa batas, ang ebidensya ang nagtuturo kung sino ang mananagot. Maraming salamat po. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.